Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Daily Word. Salamat po sa lahat ng nanonood at napadaan lang at nakita ang mga video na ginagawa po natin. Nawa po magdala ito ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. So help us by like, comment, share, and subscribe sa YouTube channel na ito para po mas marami tayong maabot ng mga tao na kailangan ng kaligtasan at salita po ng Panginoon. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos at inutuloy po natin ang ating series na The Book of Proverbs. So ang ating text po ngayon, ang ating teksto ay mula po sa Kawikaan 1:8 hanggang 9. Babasahin po natin sa wikang Tagalog sa Mabuting Balita Translation. Sabi niya, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag walang bahala ang mga turo ng iyong ina sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Ito naman po sa wikang Ingles sa NIV translation. Sabi doon, listen my son, to your father's instruction. Do not forsake your mother's teaching. They are garland to your grace, to grace your head, in chain adorn your neck. So, may kita po natin dito na it's about father and son, no? About instruction of father to his son. So today, ang pag-uusapan po natin ngayon is gaano ka-importante yung pakikinig. Lalong-lalo na sa mga magulang. Gaano ka-importante yung pakikinig. So, may kita po natin sa opening pa lang ng chapter ng Book of Proverbs. Marami na to about exhortation from father to his son. So, yung father, talagang ini-instruction na niya yung anak niya to seek wisdom para talagang hindi siya maligaw at mabuhay siya ng grounded sa understanding, lalong-lalo na sa scripture. So, the wisdom present is not just intellectual knowledge, katulad ng sinasabi natin nung kahapon, but practical and moral spiritual compass to help guide us through complexities of life. So, ibig sabihin, itong wisdom na ito, no, ginaguide tayo sa tamang pamumuhay at tamang kompas. Kumbaga tamang lakbayin natin, journey natin sa komplikadong mga buhay dito sa mundong ito. So, makita natin, no, tignan natin yung bawat verses. Di ba? Number 1, makita po natin dito yung unang puntos natin. Sabi niya, listen, my son, to your father's instruction. So, yung opening pa lang, sinasabi lagi doon, listen. That wisdom is not automatically absorbed, pero require intention. Ibig sabihin, nangangailangan ito ng intentionality or nangangailangan po ito ng sinasabi po dito, nangangailangan ito ng listening, proactive decision that involve humility and willingness to learn. Nangangailangan ito ng willingness to learn at pagpapakumbaba. No, talagang gagawin mo to. So, yung father's instruction, sinasabi po dyan, sabi do not forsake your father's instruction, referring to teaching that grounded both practical and spiritual knowledge. Diba? Parang hindi lang siya about knowledge, pero is about spiritual knowledge na nakuha ngayon ng kanyang ama, pinapasa niya ngayon sa kanyang anak, and the father and mother are primary source of wisdom for the child in the early stage of life. Di ba talagang totoo naman, yung mga nanay natin at mga magulang natin ang source ng wisdom natin. Di ba? Siyempre, of course, si Lord. Siyempre, di ba? Tinutukoy natin dito yung ama at ang ina. Siya ang una dapat, sabi nga, siya yung unang guro ng buhay natin sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. So listen, sabi doon, listen my son to your father's instruction. Napaka-importante po niyan, no, na nakikinig tayo ng mga instruction. Lalong-lalo na yung mga godly parents po natin. So pangalawa, sabi doon, do not forsake your mother's teaching. So, makikita natin yung father, ina-emphasize dito yung importance of not abandoning the wisdom that mothers impart. So, sabi niya, sinasabi dito, wag mong forsake or pabayaan or abandona yung wisdom na ini-impart sa iyo ng magulang mo. Lalong-lalo na kapag
ito ay ah, anak po ng Panginoon, di ba? Or nakakakilala po sa ating Panginoon, mananampalataya. So, importante din po na talagang makikinig tayo. So, in ancient Israel, both parents play key role in shaping the character of the child. So, yung sa ancient Israel, yung nanay at tatay po, siya po yung talagang humuhubog sa karakter ng bata. The mother's teaching is also crucial because it embodies nurturing wisdom, care, and guidance. Di ba? Talagang ninonurture ng wisdom at pag-aalaga at paggagabay. Sa context natin ngayon, uh, speak to the balance of receiving wisdom, both male and female influences, each bringing unique perspective. Di ba? Depende sa uh, perspective or pag impart ng mga magulang sa panahon natin ngayon. Kasi totoo naman di ba nakakita tayo po ng mga bata ngayon na ganun sila. Kasi ganun sila ganun sila inubog ng kanilang magulang. Or mabait naman yung magulang pero talagang na-influensya lang talaga ng mundo yung mga anak nila. Pangatlo, they are garland to grace your head. So yung image ito yung crown suggests honor, beauty, distinction, kakaiba. So yung garland in biblical times were often worn by those celebration or those importance. No, yung garland na yan, sinusuot lang sa mga celebration no, in biblical times or yung mga importanteng event. So the father is saying that wisdom of parents like crown will elevate the child life. Di ba? Talagang kumbaga uh, mag-aangat pa sa bata at mag-aayos pa ng buhay ng bata. It making beautiful, honorable in the eyes of God and others. Not just advice, it's valuable like enriching treasure. Meaning, sinasabi po dito na talagang it's honorable in the eyes of God. No, hindi lang to basta advice, pero napaka-importante po ito at talagang enriching at treasure to sa buhay ng bawat mga kabataan. Lalong-lalo na sabi nga natin kanina na kung yung bata is yung nanay ay talagang talagang godly parents or talagang mananampalataya ng ating Panginoon lalo na. So may kita po natin dito na sabi rin number 4, a chain to adorn your neck. No, inisa-isa lang po natin. A chain to adorn your neck. In ancient times, yung chain or necklace, di ba, yung madalas is a symbol of wealth or honor or status. Kung ano yung nakalagay dyan sa neck mo, ay yung symbol ng pagiging mayaman ng araw at pagiging mataas o pagiging honorable na tao or kung ano man yung status mo sa society. Mayaman ka ba? Class A ba? Class B? Class C? Diba ganito ngayon sa panahon natin? So by comparing to wisdom to necklace, the father illustrating that wisdom is the form of personal treasure. Grabe no, yung sinasabi pala dito, yung ini-impart pala ng tatay sa anak is about kayamanan. So, hindi lang yun, they protective, covering the health the child navigate the life's difficulties. No, talaga according to wisdom, life of dignity, stability, and strength. Kapag nakinig talaga yung bata, makikita po natin na yung buhay niya talaga may dignidad, stable, at matindi, malakas. So, i-ano lang natin, unang-una sinabi nga po doon, listen to your father instruction. Ayun po number 1. So, number 2, do not forsake your mother teaching. Pangatlo, they are garland to your grace, your head. Pangapat, a chain to adorn your neck. So ano naman yung makikita natin dito, yung paano natin ito mapagnilay-nilayan o ma-apply. Unang-una, wisdom as protective guide. So, the advice of parents is not just about avoiding mistakes, but avoiding life that purposefully directed toward God's truth. So, yung ano ng parents pala is magagabay din sa atin, no? Wisdom is a shield that guard against the temptation, distraction that lead away from God's plan for us. Talaga makakatulong to yung uh, advice ng mga magulang sa anak na magagabay sa kanila sa tukso, sa distraction at nakakapagpalayo sa kanila sa plano ng Panginoon.
Pangalawa, nakita natin dito the connection between wisdom and identity. The Father is teaching that when embrace wisdom, it shape who we are and how others perceive us. No, kung paano yung sino ka at kung ano yung tingin sa iyo ng tao, nakadepende doon. Wisdom add beauty to your character, help us stand out in the world full of noise and distraction. It forms of inner adornment that cannot be taken away. Sabihin, yung sinasabi po dito ay patungkol po sa yung mga turo ng mga magulang natin na na-impart sa atin o yung mga spiritual leader natin ay hindi mawawala yun. At mag-guide pa sa atin, no? At hindi na mawawala sa atin yun. So, pangapat, nakita po natin the generational impact of wisdom. Yung father instruction to his son also speak a generational legacy. Kasi kung ano yung tinuro ng tatay down to his generation. So, the wisdom passed down from parent to the child, it means to be both protective guide for present and foundation for the future generation. Sabihin, hindi lang ngayon, pero sa mga susunod na mga generation, maipapasa po siya. As we embrace wisdom, we set an example for others, especially for the next generation. So kung ngayon, ini-embrace natin itong mga wisdom, nakikinig tayo, may kita po natin dito na talagang inaano natin, no? Talagang pinapahalagahan natin yung mga turo ng ating mga magulang at yung mga turo ng ating mga leaders. So ngayon, sa panahon natin, where the voice of culture, self-interest, were down parental wise counsel, yung Proverbs po, nakikita natin dito, na talagang uh, nire-remind din tayo ng timeless truth about sa ating parents, sa ating mentor, di ba kung may mentor tayo, and leaders who are rooted in biblical wisdom can offer us the insight that enrich our life and protect us from harmful influences. Ginagamit din pala, no? Hindi lang ito patungkol din sa magulang, patungkol din ito sa mga nagme-mentor po sa atin, mga leader natin, no? Mga pastors natin, mga leaders natin. It easy to overlook this parental advice, especially as we grow old, face the pressure of modern society. Yet, this teaching is grounded in God's principle, alike giving shape by our character, set us on path to lead peace and prosperity and fulfillment in Christ. Nakikita po natin, unang-una, yung wisdom daw is protective guide sa atin. Pangalawa, yung connection between wisdom and identity. And pangatlo, the generational impact of wisdom na pwede natin ipasa. Pwede natin ipasa po sa mga generation natin. I hope marami po tayong natutunan about kung gaano ka-importante yung pakikinig, lalo na po sa mga magulang natin. Tayo po ay mananalangin. Manginoon, marami pong salamat sa mga oras na ito. At minsan pa, Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng mga aming mga nagawang kasalanan, lalong-lalo na, Lord, sa mga bagay po na ginawa po namin. At dinadalangin po namin, Panginoon, na meron man po sa amin, Panginoon, na minsan na nagrebelde sa kanilang magulang, Lord, sa kanilang mentor, sa kanilang leader. Dalangin po namin, ibalik mo po sila sa kalooban mo, O Diyos. At naniniwala po kami na yung bawat manunumbalik, ang bawat babalik, Panginoon, sa kalooban mo ay, Lord, itatama mo ng landas, Panginoon, ng landasin sa buhay, masusumpungan nila ang purpose, Panginoon, ng buhay, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, na ngayong umagang ito, Lord, anuman po yung mga nararanasan po namin sa lahat po ng nakikinig ngayon, dalangin po namin ang pagpapala, comfort, Panginoon. Lord, those experience loneliness, depression, I pray for healing, sickness in Jesus' name. Lord, dalangin po namin yung mga nalayo sa mga parents, Lord God. Dalangin po namin, Lord, na I pray, Lord God, na Lord, tumanim sa kanila, maalala po nila, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, at yung mga magagandang payo, Panginoon, ng mga magulang, Panginoon. Salamat sa mga godly parents namin at sa mga parents na nagpalaki po sa amin at sa mga taong, Lord, nagsilbi naming nanay at tatay, lalong-lalo na po, Panginoon, sa simbahan at Panginoon, sa paggagabay po sa aming mga pamilya. Maraming po salamat at Lord, dalangin po namin, Panginoon, na
itong programang ito, hindi lang po ito makaabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa na nakikinig, Panginoon, in Jesus' name, amen and amen and amen. Thank you po, at magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa mga nakinig, at palagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. Thank you so much. God bless everyone.